good evening to all my viewers and my followers and subscribers. By the way, Venus Roar is in Baclaran and I'm doing this back massage, top body massage sa mga kapatiran natin dito sa mga Maranao. Boulevard. Yan, sa Ross Boulevard. So right now I'm doing this chiropractic. So inclusion to that, we have this Ventosa chiropractic and ear candy. Sa kayo, sa pula o sa puti? Okay. Bahala kayo kung saan kayo. So, yan. Kailangan mo ng boxing eh. Actually, yan ang makabagong ano ngayon, mga what is this? Makabagong Diyosa. Dapat sanay ka sa mga sa anumang laban ng buhay sapagkat tayo, hindi lang tayo Diyosa, fighter tayo, mandirigma. Pag sinabing mandirigma, dapat merong kang ganito. Yo! Yes. Ang laki ng katawan. Diba? Meron kang muscles para lumaban. Yung mga sinasabing mga... Paano lumaban? Ha? Paano lumaban? Bahala kayo kung anong klaseng laban ang gusto niyo. But normally sa mga kagaya kong Diyos, hindi naman totally tayo mahilig sa mga ganyan-ganyan mga lollipop. Mahilig tayo sa sinasabing laban ng buhay. Yes. And Venus Roar will give you this one. Ano masasabi mo sa mga basher mo? She signifies beauty inside and out. Ganito lang manamit si Venus kasi wala naman totally laman ganun. Wala akong manager, wala akong sponsors. Ang masasabi ko lang, Venus will signifies beauty inside and out and she's giving positive good vibes. Ang masasabi ko sa mga bashers ko, hanggang dyan na lang kayo sapagkat ganyan lang ang mindset nyo at humayo kayo at magpakarami pa sapagkat Venus Roar will not be affected for whatever toxic or trash word comes out in your mouth. At sabi ni Judge, 10 pigsa kagad sa ngala-ngala para tapos na ang issue. Pak, pak, pak. Case dismissed. And that would be all. Thank you so much. Keep following also on my social media account, Facebook name Elvis Salonga, also known as Venus Roar. And on my YouTube channel, Venus Roar Vlog. Pag sinabi ni Direk, take one lang, pero sa totoong buhay, ilang beses ka mang madapa sa pagkakalug mo. Iyan ay hindi kasalanan ng ibang tao. Iyan ay kasalanan mo. But we don't need to stick into this negativity, but instead into this positivity para lahat tayo ay happy lang. Galing. And that will be all. Thank you so much. Okay. Andiyan pa, yun. Nakita ko na. Grabe. So, yeah. Grabe yun. Ay, request. Kay Diwata naman. Ano masasabi mo kay Diwata? Masasabi ko kay Diwata, Diwata. Ito yung sinabi mong basura. Basura man ako sa paningin ng tao. Di mas hamak na mas maganda at may busilak akong pagkatao sa isang kagaya mong pakawala ng demonyo at isang elemento na nanggaling sa ilalim ng lupa na ngayon ay kinakarma na. Takang kaya ang pares mo ngayon sa Pasay ay, diba? Seems like ginagamitan mo ng mga strategy. Walang ganon. Ginagamitan mo ng mga strategy na magpapapicture na ako sa inyo at magiging mabuti na ako. But it's too late. Wag mo nang bilugin pa ang mga tao na yan sapagkat sabi ko sa'yo, it's another form of this what we call sympathy. Ang karma ay karma at sa karma na to dapat kang matuto sa mga ginawa mong pagiging mayabang mo at pagiging hambog mo na ikaw nakatapa ka lang sa kalabaw, parang tingin mo na ay mas mataas ka pa sa kalabaw. Ang dating snatcher at adik ng Baclaran na si Leo Valvena, Proud to be! na dating si Leo Valvena bago naging Diwata ay nanggaling din sa hirap subalit marami kang tinapakan tao at sinaktan. Kagaya si Venus Roar, the candidate number 1. Magaling chupo pa sa Baclaran. Si Diwata. Dapat lumila tayo. For more information, Adik is here. In Baclaran. Love you, Adik. Government of the Philippines, Republic of the fucking shit. PDEA. For once and for all ito sa kalaman ng lahat, ito, sasabihin ko na sa inyo, this is a revelation guys. Wow. This is a revelation.
Oh, sige. Ako, Sige, kasi mamaya. ako na, Kuya Rizzo, 1 million views na to, or 4 millions whatsoever. Ito sasabihin ko, for once and for all, ako bago ako nag-join sa Diwata Paris Beauty Pageant na yan, sa Queen, Search for Seaside Queen, ang kaibigan niya na si Chantal Lopez ay nakilala ako na kumakanta sa Patay. Ngayon, nagkaroon ng pageant si Diwata na hindi ko alam na totally siya ang pageant or organizer. Nung nangyari na ang pageant niya, nag-iwan siya ng threatened words na, pa-English ka pa ha, mamaya ka sa akin. So it happened, dinogshow ako doon. So anong sinabi kong dinogshow? Paano ako dinogshow? Yung from national costume pa lang, ang attire ko. Ang attire ko, national costume, Nazareno. Yan ang reflector. But then again, ang pinatugtog is palarong pambansa. Dapat sana the prayer or the Para you raise malinaw me up, mga ganon. Pero palarong pambansa. And I can't imagine na bakit sinabotage ang background music ko. Pangalawa, ilang beses nagpapalit-palit ng number. Pangatlo, eto na. Ako yung ginawa ng maling accusation na naghagis daw ako ng mesa sa isang candidate number 10 where exactly Diyosa nga siya. Pero it doesn't necessarily need Diyosa siya. If you were able to be called as Diyosa, you have this body. If you were able to be called as Diyosa, Oh? qualification number 2, you have this beauty. And if you were able to be called as Diyosa, qualification number 3, you have this brain. A good personality, qualification number 4. And number 5, a good and intimate relationship to the Godfather Almighty or Allah. Diba? So yung mga kalaban ko doon, few of them, not I'm talking in majority, mga paugaling aso at pakawala ng demonyo. So what I'm trying to impose to them is, maganda nga sila, beauty outside, but definitely, ugaling aso at pakawalan ni demonyo inside ang ugali. Pakawalan ng demonyo. Pangit ang ugali nila. Sabi ko, kung ako ang dede ko ay eto, ice tubig. Hindi kagaya nyo ang mga dede nyo ay mga ritokada pero ugaling demonyo. So, what I did, sabi sa akin ni Diwata, sabi ni Diwata, seems like, Tagarang- pizza! Ay, nasa libo! Uwi! Diba? I love it. So exactly! Eh, sabi niya, nagbayad ako ng, binayaran niya ako ng 1,000 pero 400 doon kota ko. So, no, so sabi ko, this is not, what do you call this? So let's say this is a 1,000. This is not worth. This is not worth. This 1,000 is not worth. I'm aiming for fair, credible, and justified result in this beauty pageant in the history of the Philippines. Yes. At ang daming aso. Sabi ng mga crowd, Mama! Aso raw tayo! Sabi ng mga assistant candidate, ng mga kantusera, sabi ko, yes, mga aso kayo! Sapagkat hindi kayo marunong rumispeto sa tayo datang nagkakampihan dito. Where exactly, ang beauty pageant ito, ang nag-organize, Kasi ba tinawag ni Diwata? ay isang pakawala ng demonyo. At huwag kayong kumain sa parisan niya sapagkat pag kumain kayo ng luto ng demonyo, ang mangyayari dyan, alam nyo mangyayari, hindi na kayo makakabalik sa inyong mga sariling pag-iisip. Sapagkat iyan ay luto ng demonyo. Seems like, pag tayo kumain ng mga na-engkanto kayo, kumain kayo ng mga pagkain ng engkanto, walang asin yan. So, ibig sabihin, hindi na kayo makakabalik kasi kumain kayo ng luto ng engkanto. Yun ang paniniwala natin as mga Filipino folklore, mga folklore story, mga ganon. So, kaya sinasabi ko sa inyo, nasa inyo ng kung bibigyan nyo pa ng pagkakataon si Diwata. Hindi naka-video. Ano ba? Joke lang. Ano ba? Naka-video ba? Sabi siya. O sige, tuloy! The show must go on! Oh, simula ulit siya dati. O sige, simulan ulit. The show must go on. So what I did, wait, ito what I did, ito na yung eksena. Ito na yung eksena. Sige. Nakaharap ako sa ocean. Nandito yung kabilang table. Sabi sa akin ni Julia Masungsong, shout out sa Julia Masungsong, ang kontesera na beautiful, beauty outside and inside, maganda siya. At si Karen Montesilio,
na hindi dapat. Si Matmat Centino ang ano doon, ang nagtawag nito, ang naging title holder sapagkat si Matmat Centino ay ugaling aso rin. Tubuhin na yan, si Venus Roar. Ay, bakit ako tutubuhin? Anong kasalanan ko, di ba? So nagpapasaya lang si Venus that was. Kasi sabi ko, ang pinagsama ng Diyos ay hindi dapat mapaghiwalayin ng kahit sinong tao. So seems like, ang mga anaconda, seems like gano'n, marami nag-react na, marami tinamaan. So what I did, eto na. So, Bang! Sinuntok ako dito. ano masasabi mo na sinabi sa'yo ni Diwata na parang tanga? Mukha ka doon tokong ano, nakawala sa ano. Parang may something. Oh, sabi ni Diwata, once again, para daw may something. Oh. Kung may sayag, di ba? Yung, Para may something. Oy, Diwata, it's another form of what we call this libel. Kasi sinira mo ang isang Venus Roar beyond your wildest imagination. Mas matalino sa'yo si Venus Roar. Umiiwas ka lang sa iyong pananagutan. Bakit binaliktad mo ang mga pangyayari? Ay, sinabi mo, nagagis ako ng mesa sa isang candidate number 10. Sana kung ginawa ko yon, mga mayayaman yun, dapat nasa kulungan ako. At panumpo na ako dito ng mga suntok sa mga tawag dito, sa mga assistant ng mga kandidata. Doon, pati kandidata, sampalin ako doon. Ikwento na lang ako, di ba? But definitely, I wasn't do that, or I wasn't did that. I wasn't did that. Kaya wag mo akong binabaliktad, Diwata. Sabi ko sa'yo, ngayon, gulong lang ang buhay ng tao. Nasa itaas ka ng mga nakaraan, ngayon nasa baba ka. Oo, wala na. Nasa baba. Laos na. Laos na yung parisan niya eh. Laos na yung parisan. Ano mami yan? Sabi mo, laos na? Yes, exactly yes. Marami nagsasabi laos na. Kaya yung ginagawa mo ngayon, pasimpati na lang. Sa harap lang yan ng camera. Pero nakita nyo na ang totoong ugali ng isang Diwata. Napakasama, mayabang at bastos. At maraming taong sinaktan, tinapakan. Kaya if I were you guys, huwag nyo nang tatangkilikin pa ang Diwata na yan, Pares overload sa parcel, sapagkat iyan po ay napakasamang imahe para sa imahe, public figure na ang isang Diwata na masamang ugali, dapat po ay hindi po yan sinusuportahan sapagkat iyan po ay pakitang tao lamang sa harap ng camera. Tama. Yes, yes, yes. Ito, si Venus Roar. Yan. Candidate number 1 ni Diwata, nagmamassage po siya sa baklaran. Lumalaban sa kahirapan. Mataray si Venus Roar. Pero sabi ko sa inyo, I'm fighting for what the right. I'm fighting for good principle. At yung mga bashers ko na walang ibang sinabi kundi nagsashabu whatsoever, wala akong pakialam sa inyo. At mas kilala ako ng mga tao sa paligid namin, sa lugar namin, kumpara sa inyong mga basurang salita lamang at basura ang pagkatao ninyo. Diba? Mas kilala ko sarili ko. Nagalit niya si Venus Roar ah. Dahil sabi ko nga sa inyo, kung kaibigan ka ni Venus Roar, ganito lang si Venus Roar. Roar! Pero kung patuloy mo siyang nilalait at binabas, tinatapak-tapakan, dinudurog, hinahampas ng martilyo at baso, landscape. Ganito magalit si Venus Roar. Tumingin ka sa akin, makuha ka sa tingin. Don't me, change me. Ganito ang galit ni Venus Roar. Ha! 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 Ganon. Eh, sa mga basher ko, hanggang bashers na lang kayo. Shout out kay Steffi Adams, my number 1 bashers in Diwata beauty pageant issue. Paano magalit si Elvis Salonga? Hindi Elvis Salonga. Walang kinalaman si Elvis Salonga. Kaya nga, gusto nilang ilabas si Elvis Salonga that was. Hindi pwede kasi ang pumunta ng nung time na yun sa beauty pageant niya ay si Venus Roar. Hindi po si Elvis Salonga. But si Elvis Salonga and Venus Roar, parehas po sila mabait. But definitely, ang mas matalino si Venus Roar. At mas gusto ko si Elvis Salonga. Wala akong pakialam sa nararamdaman mo. Wala akong pakialam sa nararamdaman mo. Ang importante, mas maraming tao nakaka-appreciate kay Venus Roar because Venus Roar, she signifies beauty inside and out, and she's giving a sweet positive good vibes nagmula sa langit. Ibinaba sa lupa sa katauhan ni Elvis Salonga na ipinagkatiwala ni Elvis Salonga kay Venus Roar na kung bakit siya ngayon ay isang ganap na Diyosa. Pwedeng tapikin, pwedeng kausapin, huwag lang titikman sapagkat ito ay biyaya ni
Bahala. Ano iniwan mo And that would be all. Thank you so much, judges. Yeah, tapos na yung vlog. Tapos na yung vlog.